Kaibigan, purihin ang Diyos sapagkat kasama ka namin dito sa programang Oras ng Pag-aaral. Pag-aaral sa salita ng ating Panginoon Diyos na ito'y magbibigay sa iyo ng kaalaman, kapayapaan at patuloy na pag-asa tungo sa buhay na walang hanggan. Kaya sikapin mo kaibigan na subaybayan ang programang ito sapagkat ito'y lalong mong maunawaan ang mga layunin, kalooban ng Panginoon Diyos para sa iyong buhay. Ito po ang iyong lingkod, Pastor Ray Urbi, bilang facilitator sa ating pag-aaral sa oras na ito. Binabati kong lahat ng mga viewers natin mula sa Thailand, San Jose, California, ganoon din sa Norway, sa Cyprus, ganoon din sa mga nanonood sa New Zealand, sa Milan, Italy, ganoon din sa Pennsylvania, ganoon din sa Toronto, ganoon din sa Colorado at sa Daet, sa Taguig, sa Tubuan, sa Cotabato, ganoon din sa Banna, sa Palawan, sa Aurora, sa Alaminos, sa Maykawayan, sa Valencia City, sa Paradahan, ganoon din sa Agusan, Mandaue, Rizal, Kalinga, Apayao, Siniloan, sa Logac, Bulacan, ganoon din sa Luzon, Visayas, Mindanao na hindi ko pa nabanggit na nanonood. Purihin ang Panginoon Diyos, pagpalain ka ng ating Panginoon Diyos. Maraming salamat sa mga nanonood at masisipag na nagsusulat dyan sa comment section sa YouTube natin. At binabahagi ang programang ito dahil dito namin nakikita kung saan nakakarating ang programang ito. Sa mga likes ninyo, purihin ang Panginoon Diyos. Sa mga feedbacks, purihin ang Panginoon Diyos. Ganon din sa mga ginigiliw nating mga taga-subaybay sa AWR, mga nakikinig. Dalangin namin na kayo ay patuloy na palakasin ng ating Panginoon Diyos. Kaya ang mga kasama natin dito sa programang ito, ngayong oras na ito, ngayong linggo, ay ang mga lalaki ng Panginoon Diyos. Una dito ay si Pastor Ian Felicitas. Siya po ang ating Field Secretary ng Adventist Identity at ganun din siya po ang Associate sa Administration ng Southern Asia Pacific Division. Kumusta kayo, Pastor Ian? Isa pong kagalakan na makasama muli kayo, Pastor Urbi, Pastor Jules, at kayong lahat ng mga ginigiliw na taga-subaybay sa programang ito. Pagbati po ang nihatid ko sa inyong lahat, kasama na po ng ating presidente ng ating Southern Asia Pacific Division of the General Conference, Pastor Roger Caderma, at ang ating pong bagong halal na kalihim ng ating division, si Pastor Yotam Bendusano, at ang ating pong ingat yaman na si Pastor Jasin Adap. Kasama na po lahat ng manggagawa at mga opisyales at mga direktor ng ating division office. Pagbati po sa inyong lahat. Maraming salamat. Ang pangalawang mga kasama natin dito ay si Pastor Jules Bermudez. Siya po ang ating Sabbath School and Personal Ministries Director dito sa Northern Luzon, Philippine Union Mission. Kumusta kayo, Pastor Jules? Ako'y nasisiyahan muli, Pastor Ray at Pastor Ian, dahil tayo binigyan ng Diyos ng pagkakataon upang makasama natin ang ating mga taga-subaybay sa pag-aaral ng mga ginintoang salita ng ating Panginoong Diyos. Nasaan man kayo ngayon, ay sana ay pagpalain kayo ng Panginoon sa pamagitan ng inyong panonood at pakikinig. At sana ang pagpapala mula sa Panginoong Diyos ay tatanggapin ng bawat isa sa atin. Sa ating pagpapatuloy, nais kitang aniyahan, kaibigan, sa isang panalangin. O Panginoon Diyos, maraming salamat sa pagkakataon na ipinagkaloob niyo sa amin na aming pag-aaralan ng iyong mga salita. At nawa po ang iyong presensya sa magitan ng Banal na Espiritu ang magministro sa amin. Madama namin ng iyong pagkalinga at nawa po maintindihan at maunawaan at ganun din maisakabuhayan ang mga kakatagang ito na aming pag-aaralan at magiging patuloy na maranasan namin ang kabanalan. Dahil ang iyong mga salita ay laging namumutawi at nakikita sa aming buhay. Ito hiling namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ang ating pang-10 paksana na ating pag-aaral ngayong linggo ay may pamagat na ang tipan at ang anyong huwaran. At ang talatang sauluhin na matatagpuan sa Exodo 24, versikulo 3, ito pong sinasabi. Dumating si Moses at sinabi sa bayan ang lahat ng mga salita ng Panginoon at ang lahat ng mga tuntunin
At ang buong bayan ay sumagot na may isang tinig at nagsabi, lahat ng mga salita na sinabi ng Panginoon ay aming gagawin. Napakaganda. Yan ay pangako ng mga anak ng Panginoon Diyos, ang kanyang bayan, na lahat ng mga salita ay kanilang gagawin. Salita ng ating Panginoon Diyos. Kaya ating tatalakayin at pag-aralan ang ating leksyon sa 3 punto para madali nating maunawaan at maintindihan. Unang punto dito ay promise ratified, the power of the blood and the book. Ang pangalawa ay presence manifested. Ito yung the God who dwells among His people. Ang pangatlo ay power supplied, the Spirit and the law within. Ang unang punto ay papaliwanag sa atin ni Pastor Ian, the promise ratified. Anong ibig sabihin nito, Pastor Ian? Maraming salamat, Pastor Ray. Balikan natin po ang ating leksyon. Ito po ay pag-aaral ng salita ng Diyos mula sa aklat po ng Exodo. Nandito na po tayo sa yugto na pag-aaral po natin na tapos na po yung discussion natin noong parts of the covenant at pinakita din po natin sa mga iba po nating yugto ng ating pag-aaral at ng programang ito kung ano yung kautusan ng Diyos. Makikita din po natin sa mga nakalipas na yugto at sa aklat ng Exodo kung paano nagliligtas ang ating Panginoon. Ngayon po, dito po sa ating leksyon ngayon ay meron pong isang pinakamahalagang gustong ipahiwatig ang aklat ng Exodo sa atin. And ito po yung pagliligtas pa rin ng Panginoon sa pamagitan ng dugo. Pero ito po ay meron po siyang picture na ginamit nga po or a masterpiece illustration to picture how the Lord saves His people. Alam niyo po kung ano ito? Ito po ay ang sanctuaryo. At pag pinag-usapan po natin ang tabernacle, it is a grandiose experience. It is the object lesson of the book of Exodus, presenting how the Lord saves His people. Tunghayan po natin ang ilang mga talata sa ating pag-aaral po para maunawaan natin ang kahalagahan ng pagliligtas ng Panginoon, ang sanktuaryo o ang ministeryo ng Panginoon sa tabernakulo at ang pagliligtas niya na nakaakibat dito po sa services in the sanctuary, which is pointing to atonement. Tingnan po natin ang isang talata mula sa Exodo pa rin. Ito po yung masusumpungan sa Kapitulo 25 at ang sitas ng versikulo po ay nasa verse 8. Pastor Ray, pwede niyo po bang pakibasa ang talatang ito? Igawa nila ako ng isang santuaryo upang ako'y makapanirahan sa gitna nila. Nakita po natin sa talatang ito that ang sabi ng Panginoon that God said that, make me a sanctuary that I may dwell among them. Napakainam po malaman natin mga kapatid na ang Diyos na ating sinasamba, ang Diyos ng pag-ibig, ay gusto niyang manahan, tumira, that He dwell amongst His people. Ibig sabihin mga kapatid, ang Diyos ay, it's not He is so transcendent, but He wants to be tangible to the experience of God's people. Pero alam niyo pa mga kapatid, yung pong expression to dwell, to tabernacle with His people is not something which is an Old Testament figure of speech lamang. Ito pong sabi na, let them make me a sanctuary. Tingnan po natin ang isang talata pa po sa Bagong Tipan na ito po ay nagko-connect ng isang katotohanan na ito. Tingnan po natin ang Juan Kapitulo 1, versikulo 14. Pastor? At naging tao ang salita at tumahang kasama namin at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian. Kaluwalhatiang gaya ng sa tanging anak ng Ama, puspos ng biyaya at katotohanan. Ang sabi po ng talatang ito, John 1 verse 14, that I may dwell among them. Ito po ay halaw pa rin sa salitang
tabernacle, that I may tabernacle with them. So, makikita natin mga kapatid, yung sinabi ng Diyos doon sa Exodo that the sanctuary is a place wherein God will dwell. The realization of this in the New Testament is embodied in Christ. At si Kristo yung itinuturo nung sanctuaryo na yon na nandun sa Exodo. Ito rin ang nilalaman po kung papaano nagliligtas ang ating Panginoon. Hindi lamang po mainam na malaman natin na ang sanktuaryo ay merong mga kasangkapan tulad ng table of shewbread, altar of burnt offering, at iba pa pong mga muebles sa loob ng sanktuaryo. Mainam din pong maunawaan natin kung sino ang kinauwian ng mga ministeryo at paglilingkod sa loob ng sanktuaryo. Sino po ang kinauwian nito? Ang ating Panginoong Hesus. Bakit? Ang isa pong pinakamainam na pagpapakita kung paano nagliligtas ang ating Panginoon doon sa sanktuaryo ay sa pamagitan po ng mga hain which is offered in the sanctuary, which is pointing to the sacrificial death of our Lord and Savior Jesus Christ. So, makikita natin kung papaano itinuturo ng aklat ng Exodo ang pagliligtas ng ating Panginoon. Ito rin naman ay nagtuturo kung papaano ang ating Panginoong Hesukristo ay darating at siya ang ating tagapagligtas na kinauwian ng mga ministeryo at paglilingkod sa loob ng sanktuaryo. Bakit mahalaga ang pagdanak ng dugo? Ito ay isang mahalagang part ng services sa loob ng sanktuaryo. Bakit ba kailangan ng pagdanak ng dugo? Pwede bang sagutin na lang ng Panginoon ang kasalanan at ang demands ng pagliligtas ng isang snap ng kanyang finger at tayong lahat ay ligtas na? Pwede naman siguro mga kapatid, pero alam niyo po, mas mainam ang pagliligtas ng Panginoon dahil ito ay hindi lamang sa kanyang pag-snap ng finger, kundi ito ay sa pamagitan ng pagdanak ng dugo. Tingnan po natin ang isang tala mula sa Hebreo, Kapitulo 9, at ang mga versikulo po, ang versikulo po ay makikita sa verse 22. Pastor Ray? Sa katunayan, sa ilalim ng kautusan, halos lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo. At kung walang pagdanak ng dugo, ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. Alam niyo mga kapatid, yung pagliligtas ng Panginoon, yung mga part ng ceremonial at ng mga kautusang iyon ay iniha-highlight yung gagawing pagliligtas ng ating Panginoon doon sa sanktuaryo. Yung death niya. Yung death niya ay kabayaran sa ating kasalanan. Balikan po natin ang sinabi po ng talatang ito sa aklat ng Hebreo 9, versikulo 22. Ang sabi po ni Pablo is, in fact, the law requires that nearly everything be cleansed with the blood. Ang paraan po ng paglilinis ng Diyos ay hindi sa pamagitan ng mga ginagawa ng tao. Balikan po natin ang isang yugto sa lumang tipan. Matatandaan po natin si Cain at si Abel. Merong hain ng alay ng isang tupa. Ang isang hain ay walang dugo. Ano po ang tinanggap ng ating Panginoon? Yung haing may dugo. Bakit? Itong hain na ito ay nagsimula pa doon sa aklat ng Henesis. Tingnan po natin ang Henesis mga kapatid, Kapitulo 3, para makita natin mga kapatid kung papaano ang pagliligtas ng ating Panginoon. Kapitulo 3 ng Henesis, at ito po
ay masusumpungan natin sa versikulo 21. Pastor? At iginawa ng Panginoong Diyos si Adan at ang kanyang asawa ng mga kasuutang balat at sila'y dinamitan. Pansinin natin dito mga kapatid na si Adan at si Eva, tinugunan nila yung kasalanan. They tried to solve it with their own works using aprons, using fig leaves. Walang pagdanak ng dugo. Pero sapat ba ito upang makubli at mawala at masagot ang kasalanan? Hindi. Hindi sila iniligtas ng kanilang mga sariling gawa. Bagkus, ang nagligtas ay ang ating Panginoon sa pamagitan ng ang sabi po ng versikulo, the Lord God made garments of skin for Adam and Eve. Ano po sabi ng talata? Garments of skin. Pag tinignan po natin sa Hebreo ito, mga kapatid, ito po ay ketoneth, or ibig sabihin, this is actual flesh and blood. Yung actual flesh and blood, may offering na nangyari doon pa lamang sa Genesis. Kaya nga't napakainam na makita natin kung paano nagliligtas ang Panginoon sa pamagitan ng pagdanak ng dugo. Kaya nga't ang sabi ng Hebreo, ang paglilinis ay sa pamagitan ng pagdanak ng dugo. Kaninong dugo? Dugo ng kordero. Dugo ng tupa na yon. Nang sabi ng aklat ng Juan, behold, the Lamb of God who takes away the sins of this world. Sino po yon? Ang ating Panginoong Jesus. Napakaganda na ang pangako ay pinagtibay sa pamagitan ng dugo ng ating Panginoong Hesus na inilalarawan dito sa santuario, na ito'y ginaganap nila para mapatawad o kaya maikubli ang kanilang kasamaan, mapatawad ang kanilang kasalanan at maipabalik ang relasyon nila sa ating Panginoong Diyos. Ginagawa yon doon noong unang panahon ng mga Israelita sa santuario o tabernakulo. Ngayon, piniliwanag na napakaganda nito, yun na yung simbolo. Lahat ng mga yon ay si Kristo Jesus na tumahan na sa atin sa bagong tipan. Napagandang larawan kung papaano ang Panginoon Diyos ay pinagtibay niya ang pagliligtas ng bawat isa sa atin, na tayo ay tiyak na mayroong pag-asa ng kaligtasan sa pamagitan sa ating Panginoong Jesucristo na tumahan sa bawat isa sa atin. Ano, Pastor Jules? Oo, napakahalaga yung dugo na kung saan ay ito yung nagbibigay ng kapatawaran. Doon sa lumang tipan ay pinapakilala sa atin doon sa sanctuaryo kung ano yung mga ginagawa doon, ay inaanino niya kung ano yung ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Kanya nga't kung bakit merong dugo na kakailanganin ng isang pare upang yung high priest na magdadala doon sa most holy place. Ito yung inaanino yung ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, na yung kanyang dugo na mismo ang nabuhos para sa ating mga kasalanan. So, binanggit kanina, Pastor Ray, doon sa iyong binasa, if there's no shedding of the blood, there will be no remission of sin. So, napakalaga yung power of the blood, na kung saan ang ating Panginoong mismo na siya na ang namatay para sa atin. Hindi yung mga tupa na walang kapintasan, kundi ang ating Panginoong Jesucristo ang kumuha ng ating kasalanan upang tayo'y mapatawad. Dahil ang sinasabi ng kautusan ay kailangan may mamamatay. Kung walang mamamatay, kung walang pagtahak ng dugo, ay walang kapatawaran ng isang tao. Yun yung ninanais ng kautusan na mangyari. Kanya't ang ating Panginoong Hesus, imbes na tayo sana, siya na ang kumuha ng ating mga kasalanan. Oo nga, kung pagtahak ng dugo ay kabilang patungong kamatayan yan. Kung mawalan ka na ng dugo, mamamatay ka na.
Kaya nga't salamat sa dugo ng ating Panginoong Hesus na siya lang lamang ang magbibigay sa atin ng pag-asa ng kaligtasan at mapawalang sala ang bawat isa sa atin. Ito natin nakikita nung mga nakaraang linggo, mga kapatid, na ito yung sinasabi na santuaryo na lahat ng mga hain dyan, mga sakripisyo dyan ay tinutungo ng seremonyal na sinasabi mo nung pinaliwanag mo nung una. Na ito ay may katapusan na kautusan na ito yung ginagamit nilang hain sa loob ng santuaryo. Pero yung kautusan na 10 utos ay yun yung tuloy-tuloy na walang katapusan yun, mga kapatid. Kaya maraming salamat dito. Unang punto na pinasisigurado, tinitiyak na pinagtibay ang kaligtasan ng bawat isa sa atin sa magitan ng dugo ng ating Panginoong Hesus, hindi sa pamagitan ng dugo ng mga hain nung unang panahon, sapagkat tapos na, naihain na ang ating Panginoong Hesus. Tanggapin na natin siya sa magitan ng pananampalataya at magkaroon tayo ng kaligtasan. Pangalawang punto, at papaliwanag sa atin ni Pastor Jules, ay presence manifested, the God who dwells among His people. Ano ibig sabihin nito, Pastor Jules? Okay, Pastor Ray at Pastor Ian, habang naglalakbay ang bayan ng Israel patungo sa lupang pangako, ay bilang kanilang manlalalang, bilang kanilang manunubos, gusto ng Diyos na siya ay manahan sa kanila, siya ay malapit sa kanila. Though transcendent, gusto ng Diyos na malapit sa kanila. Ito yung tinatawag, Pastor Ian, na transcendent and immanent God. Malayo man, pero malapit. Yung sinasabi natin na transcendent and immanent. So, tinuturuan ng Diyos ang kanyang bayan sa pamagitan ng maraming mga paraan, at isang pamamarang na ginamit ng ating Panginoong Diyos ay ang sanktuaryo, na ang lahat ng mga serbisyo na binabanggit natin kanina ay tumutukoy sa ating Panginoong Hesukristo, sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo na kanyang ginawa pagkaraan ng maraming taon mula sa karanasan ng bayan ng Diyos ang Israel. Ngunit meron tayong makikita dito, Pastor Ray at Pastor Ian, na tinitiyak ng Biblia na ang Diyos ay hindi tumatahan sa mga templo at gusaling ginawa ng tao. Kung ating babasahin ang aklat ng Gawa 7:45 hanggang 50, ano ang sinasabi dyan, Pastor Ray? Sa Gawa, Kapitulo 7, 47 hanggang sa 50. Subalit si Solomon ang nagtayo ng bahay para sa kanya. Gayunman ang kataas-taasan ay hindi naninirahan sa mga bahay na gawa ng mga kamay, gaya ng sinasabi ng propeta, ang langit ang aking luklukan at ang lupa ang tuntungan ng aking mga paa. Anong uri ng bahay ang itatayo ninyo para sa akin? Sabi ng Panginoon. O anong dako ang aking pahingahan? Hindi ba ang aking kamay ang gumawa ng lahat ng mga bagay na ito? Kayong matitigas ang ulo at hindi tuli ang puso, mga tainga. Kayo'y laging sumasalungat sa Espiritu Santo. Kung ano ang ginawa ng inyong mga ninuno, ay gayon din ang ginagawa ninyo. So diyan binabanggit na ang ating Panginoong Diyos ay hindi tumatahan sa templo. Dahil siya ay mas malaki sa langit. And hindi siya magkakasya sa langit. Ganon din si Apostol Pablo, binabanggit niya sa Areopago sa Athens. Ay nagsabi siya sa Gawa 17:24. Anong sinasabi dyan, Pastor Ray? Gawa 17:24. Ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at ang lahat ng mga bagay na naririto, siya na Panginoon ng langit at ng lupa, ay hindi tumitira sa mga templong ginawa ng tao. So, napakaliwanag na binabanggit na ang Diyos ay hindi tumatahan sa mga templo na ginawa ng mga tao. Si Haring Solomon ay nagsabi rin sa Aklat ng Mga Hari, Unang Hari 8:27, na kung saan ang Diyos, ang kataas-taasang Diyos ay hindi naninirahan sa
ginawa ng tao na templo. Hindi siya magkakasya sa templo na ginawa ng tao, na itinayo ng tao. Unang Hari 8:27. Ngunit totoo bang naninirahan ng Diyos sa lupa, sa langit at sa pinakamataas na langit ay hindi ka magkakasya gaano pa sa bahay na ito na aking itinayo? So dito tayo'y mamamangha kung bakit sinasabi doon sa binanggit kanina ni Pastor Ian sa Exodo. Babalik tayo doon sa Exodo chapter 25 verse 8 na pinabasa sa iyo kanina ni Pastor Ian, na kailangan sila'y gumawa ng sanktuaryo. Pakibasa nga, Pastor Ray, ulit ang Exodo 28 verse 8. Igawa nila ako ng isang santuaryo upang ako'y makapanirahan sa gitna nila. Okay. Diyan ating makikita na kung saan ay minabuti ng ating Panginoong Diyos na sinasabi na manirahan sa gitna nila. Binanggit na kanina ni Pastor Ian kung paano at kung ano ang ginagawa ng mga tao sa sanktuaryo, at ito'y pinapakita at inaanino ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Diyan binabanggit that the sanctuary declared that God is not distant but He is near. Yung sinasabi natin kanina na paano ang Diyos ay manirahan sa templo na ginawa ng tao, ay napakalaki. Merong tayong awit na sinasabi, how big is God? How big is how big and wide His vast domain. Yet small enough to live within my heart. So dito, sinabi na kanina ni Pastor Ian that Christ was the true tabernacle, the Word made flesh. Yung binasa mo kanina sa Juan 1:14, in whom dwelt all the fullness of the Godhead bodily. Dito, sinasabi na kung saan ang ating Panginoong Hesukristo ang true tabernacle na gustong manahan sa bawat puso ng tao. Dito aking nakikita na kung saan yung ritual na ginagawa, hindi lamang ritual, kundi ito'y gusto ng Panginoong Diyos na yung relationship, yung mas malapit siya sa mga tao. Bilang isang manlalalang at bilang isang manunubos, gusto ng Diyos na mas malapit sa kanila, may mas malalim na ugnayan ng tao sa Kanya. Dito ko nakita yung sinasabi nila na we may be Sabbath keepers, we may be church goers, we may be church leaders or preachers, but if Christ is not within, our forms condemns each one of us. Lahat ng ating mga ginagawa ay walang kabuluhan kung wala ang ating Panginoong Hesus sa ating buhay. Dahil gusto ng Panginoong Hesus na manahan sa atin. Yung presensya niya ay gusto niya na makita sa atin. Yung mas malalim na ugnayan natin sa Kanya. Yun yung makikita natin dito na kung saan binabanggit ng Panginoong Diyos ay gusto niya na manahan sa kalagitnaan natin. Alam nyo yung kaninang binanggit po ni Pastor Bermudez, Pastor Urbi, that Christ is the true tabernacle. Ito po ay hindi basta-basta statement. Ito po ay may kahalintulad na statement mula sa lingkod ng ating Panginoon na si Ellen White mula sa Desire of Ages 161. Ang sabi po dito is, Christ was the true tabernacle, the Word made flesh, in whom dwell all the fullness of the Godhead. You know, napakaganda nito kasi ang exegetically, pag titignan po natin yung 25:8 ng Exodo, hindi po ito ibig sabihin, and the Lord dwelt. Hindi po yun ang construction sa Hebreo. Ang ibig sabihin po doon, so that, hindi siya so that, but
And God wants to continue to reveal Himself, that He would be very much visible to God's people. Kaya nga, ito po mga kapatid ay mas nililinaw ng ilang talata po sa Biblia. Ito'y masusumpungan sa Exodo 29. Ang mga talata po ay 42 hanggang 46. Tingnan po natin itong mga talatang ito, Pastor Ray. Ito ay magiging isang patuloy na handog na sinusunog sa buong panahon ng iyong mga salinlahi sa pintuan ng tuldang tipanan sa harapan ng Panginoon, kung saan ko kayo tatagpuin upang makipag-usap ako roon sa inyo. At dooy makikipagtagpo ako sa mga anak ni Israel, na ito ay pakakabanalin ng aking kaluwalhatian. Aking pakakabanalin ang tuldang tipanan at ang dambana. Gayon din si Aaron at ang kanyang mga anak ay aking pakakabanalin upang maglingkod sa akin bilang mga pari. Ako'y mananahan sa gitna ng mga anak ni Israel at ako'y magiging kanilang Diyos. Kanilang malalaman na ako ang Panginoon nilang Diyos na naglabas sa kanila sa lupain ng Ehipto upang ako'y manirahang kasama nila. Ako ang Panginoon nilang Diyos. Ano po ang nilalahad ng talata, mga kapatid? Ang nilalahad ng talata is God wants to reveal Himself that He is close to His people. But more than that, God wants to reveal that He was the God that has saved His people. Hindi po pwedeng malayo yung kung sino ang Diyos at sa kanyang gawa ng pagliligtas. Yun po yung tabernakulo. Kaya po, mainam na maunawaan natin kung bakit sinabi ng Diyos na let them make me a sanctuary. Because the Lord wants the people to understand the work of atonement. Kaya yun ay isang paraan na nagpapahiwatig sa atin na ang Panginoon Diyos ay patuloy na sumusubaybay sa bawat buhay ng bawat isa sa atin. Na siya ang unang bagong tipan ay nagpakita siya ng tabernakulo na santuaryo. Ngayon sa lumang tipan ay siya na mismo, yung true tabernacle na sinasabi ninyo. Maraming salamat dito na ang Panginoon Diyos ay patuloy na sumusubaybay at nasa ating kalagitnaan. Siya magiging sentro ng ating buhay, hindi lang tabi-tabi, kundi ang Panginoon Diyos ay nais niyang siya ang una at huli sa ating buhay, mga kaibigan at mga kapatid. Putungo na tayo sa pangatlong punto. Pastor Ian, yung power supplied, the spirit and the law within. Kung ano ibig sabihin nito, Pastor? Ang nilalaman po nito, mga kapatid, ay ang kapangyarihan ng banal na spirito sa gawa ng pagliligtas. Makikita natin dito, mga kapatid, that in the sanctuary that the work of the Holy Spirit was also manifested through the promptings of the Holy Spirit and in the ministry of the Holy Spirit in the lives of the people. Alam niyo, mga kapatid, napakaganda pong tingnan natin at balikan natin yung ilang punto na ito sa buhay ng mga bayan ng Diyos sa lumang tipan at sa atin ngayon na namubuhay sa kasalukuyan. Pero tingnan po natin ang isang tala na maganda pong maging basihan at magbukas sa ating kaisipan tungkol sa gawa ng banal na Espiritu sa atin. Ito po'y masusumpungan sa Ezekiel 36, versikulo 22. Pastor? 27. 27, sorry. 26, 27. 26. 27. Okay. 26, bibigyan ko kayo ng bagong puso at lalagyan ko kayo ng bagong espiritu sa loob ninyo. Aking aalisin ang batong puso sa inyong laman at aking bibigyan kayo ng pusong laman. 27, aking ilalagay ang aking espiritu sa loob ninyo at palalakarin ko kayo ng ayon sa aking mga tuntunin at magiging maingat kayo sa pagsunod sa aking mga batas. Alam niyo, mga kapatid, anong sarap ng nasa Panginoon. Bakit? Ang Panginoon mismo ang siyang gagawa sa ating mga buhay
siyang maglalagay ng banal na spirito, siyang magbibigay kapangyarihan sa atin upang tayo'y sumunod sa kanyang mga kautusan, upang tayo'y mamuhay ng may katwiran, upang tayo'y mamuhay ng may kabanalan. Ibig sabihin mga kapatid, kailanman hindi pwedeng ang gawa ng pagliligtas ay gawa ng tao. Ito ay gawa ng Diyos sa atin. Ang gawa ng Diyos sa atin ay patuloy na makikita hindi lamang doon sa ministeryo sa loob ng sanktuaryo sa pamagitan ng pagkitil ng buhay ng offering, which points to the death of Jesus. Sa loob ng sanktuaryo mga kapatid, makikita natin doon ang table of shewbread. Doon din sa loob ng sanktuaryo makikita natin ang altar of incense. Doon sa loob ng sanktuaryo, makikita din po natin ang 7 candlesticks. At doon sa outer court, makikita natin ang basin, which is the laver, which is the water, and the altar of the burnt offering. Yung paghuhugas, which symbolizes the cleansing of the Holy Spirit. The 7 candlesticks, which the menorah points to the indwelling of the Holy Spirit. Ang pinakamainam na a part of the feature of the sanctuary is in the most holy place, wherein it highlights God's presence, His law, His leadership, His role, His providence, and the indwelling of God in our lives. Kapatid, kung maunawaan lamang natin ang kahalagahan ng presensya ng ating Panginoon, itong presensya na ito ay hindi lamang sa pamagitan ng isang figurative concept sa kasalukuyan. Ito ay pwedeng mapasa atin sa pamagitan ng banal na spirito na siyang aagapay sa atin, tutulong sa atin upang tayo ngayon ay mamuhay na ng may bagong kasiglahan, pagsunod sa kautusan ng Diyos, at ito ay sa pamagitan ng pangunguna ng banal na spirito. Makikita din po natin mga kapatid, ang sabi po ng lingkod ng Diyos, isa pong magandang sitas ng statement from Ellen White is from Christ Object Lesson, page 412. Sabi niya po, the soul temple must be purified. Christ will abide only where the Spirit dwells. Madalit salita mga kapatid, mahalaga at kailangan natin na tayo ay hindi lang natin sabihin na tayo nagligtas. Kailangan din po natin na tayo mabautismuhan ng banal na spirito, mamuhay ayon sa pangunguna at pangangasiwa ng banal na espiritu. Ito ang ilan sa mga magandang punto, Pastor Ray, Pastor Julius, tungkol sa pagbibigay ng kapangyarihan. At ang kapangyarihan na ito ay yung sinabi din po ng gawa na bibigyan ko kayo ng kapangyarihan, at ang kapangyarihan na ito ay ang banal na espiritu. Kailangan natin ito mga kapatid. Hindi tayo pwedeng mamuhay sa ating Kristiyanong pamumuhay kung wala po ang indwelling of God the Holy Spirit. Pastor Ray? Iyon ang pangatlong punto na naipaliwanag sa atin ni Pastor Ian. Power supplied. Lahat ng mga buhay Kristiyano na ating pamumuhay ay kailangan ng power supplied. Yung pagtupad ng kautusan, yung pagtupad ng lahat ng makalooban ng Panginoon Diyos, ay kailangan natin ng kapangyarihan. Kailangan natin ng lakas. Kailangan natin ng pagpapaalala. At yun ay gawain ng banal na espiritu. Oo, ang ating Panginoong Jesus ay nasa sa ating buhay. Ngayon, siya naman ang banal na espiritu ay nagpapaalala kung ano ang dapat nating gawin. Kaya nga't ang Panginoong Jesus nung umakyat sa langit, sabi niya ay, huwag kayong mag-alala. Hindi kayo mag-isa. Mag-iwan ako ng banal na espiritu. Banal na espiritu na siya ang magpapaalala lahat ng aking mga sinabi.
Ang isa pa dito, Pastor, yung pong konteksto ng covenant relationship is amplified through the sanctuary services and yung Holy Spirit. Bakit? It makes the relationship closer because God is a God of relationship. Yan po yung concept ng covenant, that God is a God of relationship. Anong klaseng relationship? A loving relationship. And God invites His people to have that relationship. Ito po yung mensahe ng aklat ng Exodus sa atin, that we must have a relationship, a saving relationship with the God who is the same yesterday, today, and tomorrow. Kaya makikita natin ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu sa ating buhay, na siya ang patuloy na magpapaalala yung matibay na pagkikipagrelasyon natin sa ating Panginoong Diyos. Paano yun gumagawa sa ating buhay, Pastor Jules? Kung nakapag-isip tayo ng mabuti, dahil alam na natin na mabuti sa salita ng Panginoong Diyos, kung naisip natin gawin ang mabuti, gawain ng Banal na Espiritu yun. Kung makapag-decide ka ng mabuti, gawain ng Banal na Espiritu yun. May napansin ako kanina dun sa pinabasa ni Pastor Ian, Pastor Ray, sa Ezekiel 36. Mag-umpisa tayo sa 24 hanggang 30. May salita dun na banal na sinasabi na ako ang naglagay, ako ang nag-alis, ako ang naglilinis. Yun yung binabanggit doon na salita. So, pinapakita dito na kung wala ang Diyos sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, wala tayong kakayahan na sumunod sa Kanya. Kanya nga't napakahalaga ang Banal na Espiritu sa ating buhay dahil sa Kanya, yung salita na ako, diyan na binabanggit, akong nagbigay, akong naglagay. So kinikilos tayo dito na kakayanin natin ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. So, sabi ko nga, Pastor, sa aking mga lektura at mensahe, salvation is never apart from Christ. And our holiness is never apart from Christ as well. Hindi po tayo, ang kasakdalan natin ay hindi sa ganang ating sarili o aking sarili. Ito ay kay Kristo na siyang katwiran natin. Ang kasakdalan ng bawat isa sa atin ay hindi kung ano ang ating nagawa, kundi ano ang ginawa ni Kristo para sa atin. Ang kaligtasan din natin ay hindi kung ano yung nagagawa ko, magagawa ko, kung hindi kung ano yung ginawa ni Jesus sa atin. Bakit mga kapatid? Ang sabi kanina ng Hebreo, sa pamagitan ng kanyang dugo, hindi sa pamagitan ng aking magagawa. Kaya ang pagliligtas ng ating Panginoon ay hindi dahil sa mga nagagawa kong pagsunod, kundi sa kabutihan, kababaang loob, pag-ibig ng ating Panginoon na tayo'y pinukaw sa kaligtasang ito. Kaya maliwanag na sa atin, mga kaibigan at mga kapatid, na ang kaligtasan ay hindi natin gawain, kundi gawain lahat ng ating Panginoong Diyos. Manampalataya lang tayo sa Kanya. Patuloy tayong tumupad sa Kanyang mga kautusan. At siya na ang gagawa. Patuloy sa ating buhay ng pagbabago at magkaroon ng buhay na walang hanggan at kaligtasan ng bawat sa atin. Kaya purihin ang Panginoong Diyos. Kung may mga panghuling salita pa natin, Pastor Jules, ay Pastor Ian, ay ibigay na natin sapagkat malapit ng ating panahon ng ating pagtatapos. Ang isang idadagdag ko, Pastor, bago po si Pastor Jules, ay nasaan po ang tabernakulo or the sanctuary? Ito ay nasa gitna ng kampamento ng Israel. Bakit po mahalaga yun, mga kapatid? Mapapansin nyo, may konting order po yan, mga kapatid. You have the tabernacle, then you have the Levites and the priests in one section, then the 12 tribes divided accordingly sa sections, ng directions ng sanctuaryo. Kung ikaw ngayon ay magdadala ng offering, you need to bring an offering coming out from your tent.
bringing the offering to the sanctuary. Oo. Ilang tao makakakita, uy, may sin offering siyang dala. Si pastor, may dala. Naglalakad siya, dala-dala niya ngayon yung offering. Ibig sabihin, mga kapatid, may pagkilala na ang kailangan ko ay isang tagapagligtas, na ako'y nagkamali, at ang dugo ng aking daladalang hain ang siyang maglilinis sa akin. Anong kagandahan nito, mga kapatid, sa kasalukuyan, na ang dugo ni Jesus ay central din sa pagliligtas sa atin, na siyang ating pagkilala ngayon. When we ask for repentance, we acknowledge that I cannot do anything, but praise the Lord, His blood has cleansed us. We have been redeemed by the blood of the Lamb. Napakagandang mensahe, mga kapatid, ng sanktuaryo na dala po ng aklat ng Exodo at ng kabuuan ng Biblia. At ang ating Panginoong Hesus ay patuloy na gumagawa sa ministeryo niya sa sanktuaryo sa langit. At ang kagandahan nito, mga kapatid, is pinapakita ngayon sa atin that God's act of salvation is not something that is unfathomable. Maunawaan natin that the Lord is a God of love. So? Palagi kong sinasabi yung salita na the church is not a museum of saints. Dito ating makikita na kung saan ang tao ay makasalanan. Kanya nga't siya ay pumupunta sa simbahan hindi dahil ipahayag na siya ay matuwid, kundi nangangailangan siya ng kaligtasan. Kanya't yung ating simbahan ay ito'y hindi museo ng mga banal, kundi ito yung hospital ng mga makasalanan. So, yung sinasabi kanina ni Pastor Ian, ano kaya kung hanggang ngayon, kapag ganun pa rin ang ating ginagawa, nagdadala tayo ng sin offering natin doon. Ako bilang isang pastor, hindi ko naman masasabi na wala na akong kasalanang nagagawa. Ngayon, kung nangyayari pa rin ngayon yon, na kapag tuwing tayo nagkakasala, kukuha ko ng tupa, kikita ako si pastor, oh. Nandun, no? Nandun. Ano kayang kasalanan niya? Yung ginawa niyang kasalanan. Talagang makikita mo, merong contrite heart that you acknowledge that you have wronged. Sa kasalukuyan, we accept it by faith through the ministry of Christ. Ang napakasarap ng mensahe ng pagliligtas, Pastor Julius, no? Naisip ko, siguro ngayon napakahirap na aminin. Pero parang ganun din eh. Minsan sa pang-araw-araw nating buhay, sa akin, Pastor Julius, pag nagkamali ako, parang you tried to wrestle with Lord, mali ba to? Nagkamali ba ako? Kasalanan ba to? But through the promptings of the Holy Spirit, pinapaakita sa atin sa pamagitan ng salita ng Diyos kung saan tayo nagkamali. Amen. At doon tayo itinataas ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang pagliligtas. Ang gustong-gusto ko doon ay yung sinabi ng ating Panginoong Hesus na paalis siya, nangako siya na hindi niya tayo pababayaan. At iiwan niya ang banal na Espiritu na siyang magpapaalala lahat ng mga sinabi niya patungkol sa buhay Kristiyano at pagliligtas ng bawat isa sa atin. Na ang bawat isa sa atin, pag ako'y nagdesisyon, maalala ko kung ano yung dapat mabuti. Dahil ipinaalam na ng Panginoon Diyos sa banal na kasulatan kung ano ang mabuti at ano ang masama. Ano ang resulta ng gawain mo na mabuti, anong resulta ng masama na gawain. Kaya sapat na ang sinasabi dito sa pangatlong punto na power supplied. Yung kapangyarihan ay sapat na ibinigay sa atin ng ating Panginoon Diyos. Hindi ang kukulang ang Panginoon Diyos na manghihina tayo sa pagsunod, kundi yung banal na Espiritu ang kapangyarihan natin para tayo ay patuloy na makasunod, patuloy tayong makatupad sa kalooban ng ating Panginoon Diyos. Hindi ang Diyos na kulang sa atin. Kaya nga sinasabi naman ng kasulatan, kahit ng Panginoong Hesus, kung nagkasala ka sa Ama, mapapatawad. Sa Anak, mapapatawad.
Pero pag nagkasala ka sa banal na espiritu, wala na. Bakit? Huli na ang banal na espiritu. Siya na lang ang persona sa balat ng lupa na magpapaalala sa atin para tayo ay magkaroon ng buhay at kaligtasan. Kaya, kaibigan, patuloy tayong mabuhay na may kalakasan sa magitan ng kapangyarihan ng banal na espiritu na nagpapaalala sa atin kung anong dapat nating gawin na ayon sa banal na kasulatan. Ano po? Kaya tayo magtatapos na sa ating pag-aaral ng ating leksyon. At bago tayo makakarinig ng panalangin na ibibigay sa atin ni Pastor Jules, ay makakarinig tayo ng isang awitin. Bakit ang aking puso'y nananaghiling? Si Jesus na kaibigan, parating malapit. Kung mahal niya ang maya, di ako'y lalong higit. Kung mahal niya ang maya, di ako'y lalong higit. Ako ay umawit dahilan sa galak. Kung mahal niya ang maya, ako ay hindi puso'y huwag mabagabag ang sa aking saysay at sa pagtitiwala. Puso ko'y nananaw sa daang di natahak, ay di na mawawaglit. Kung mahal niya ang maya, di ako'y lalong higit.
kung mahal niya ang maya, ako ay hindi hama. Ako ay hindi hama. Mahal naming Diyos, muli binabalik namin ang papurit pasasalamat sa inyo na kami ay binigyan ng pagkakataon upang ipaalala sa amin, O Diyos, kung ano ang inyong ginawa. Ipinakita mo ito mula sa sanktuaryo, sa lupa, na gusto mong manahan sa amin bilang aming manlalalang at manunubos. Kayo po ay nagnanais na mayroon kaming mas malapit na relasyon sa inyo. Dahil kayo na amin pong manlalalang ay hindi malayo sa amin, kundi gustong manirahan sa aming puso. Sa pamamagitan ng banal na Espiritu, nagbibigay ka ng kapangyarihan upang kami ay sumunod sa iyong kalooban. O Diyos, narito ang inyong bayan, ang inyong mga anak na nanonood at nakikinig. Patuloy po silang pagpalain sa kanilang buhay, lalong-lalo na sa kanilang pananampalataya. Magkaroon sana kami ng mas malalim na pagkaunawa sa inyo, sa inyong mga ginawa at inyong gagawin sa aming buhay. O Diyos, dalangin namin na buksan ang pintuan ng langit at ibuhos ang pagpapala na kakailanganin ng bawat isa, dahil ito pong aming hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Maraming salamat kaibigan sa patuloy na pagsusubaybay sa programang ito, Oras ng Pag-aaral, sapagkat mahal ka ng ating Panginoong Diyos.